sa lahat. Baka pwedeng, we can invite them. We can invite a colleague who is not a member of the 4 committees. So the former chairman of the Committee on Appropriation is not a member of all the committees here. Let us not make the investigation personal. Kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. Paano nagkaroon ng insertion? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. Can you show this? Para lang sabihin hindi ako. Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, I have the floor. No, Mr. I have the floor. I have the floor. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Nasaan ang mga sasakyan, hilera ng luxury cars sa mga diskaya, 3 lang ang natira ng pasukin ng customs. Maling imbestigahan ng sarili, binong task force ni Bonoan bubuwagin ni DPWH Secretary Vince Dizon. Aimee versus Boying, pag-apply ni Remulla na maging ombudsman, haharangin daw ng ate ng Pangulo. May mensahe rin siya sa acting ombudsman. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Hindi ko kayang tanggapin. Search with a photo. Ginalugad ng customs ang compound ng mga diskaya na isa sa mga kontraktor na iniimbestigahan sa maanumalya umanong flood control projects. Pero 3 lang na luxury cars ang nadatnan ng mga otoridad. Live mula sa Pasig City, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, ano nung sasakyan ang nakita sa compound ng mga diskaya? Jiggy, 2 lamang mula sa 12 luxury vehicles na sakop ng search warrant ang naabutan ng Bureau of Customs dito sa loob ng compound ng St. Gerard Construction sa Pasig na pagmamay-ari ng pamilya Diskaya. Yan ay isang Maserati at isang Land Cruiser. Pero meron din nakita sa loob na isang Escalade na pinaiimbestigahan na rin ngayon ng Customs na hindi sakop yan ng search warrant. Ibig sabihin, sumatotal, 3 luxury cars na mga Diskaya ang hinold muna pansamantala ng Bureau of Customs. At kinordonan na nga nila ito at hindi na muna pinapayagan ding lumabas. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, gusto nilang malaman kung smuggled ba mga ito o hindi at kung dumaan daw ba sa tamang proseso ng importation. Sinisiguro lang din daw nila na nabayaran ba ng tama ang lahat ng mga duties at yung mga buwis para sa mga mamahaling sasakyan. Pakinggan natin ang pahayag ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Binibigyan naman natin ng tamang pagkakataon ang mga may-ari, ang Diskaya family, na ipakita sa Bureau of Customs yung kanilang mga pinagbayaran. Jiggy, tiniyak ng Customs na hindi nila tinatarget yung mga sasakyan lamang ng mga Diskaya. Kasama rin daw sa mga tinitignan din nila ay yung mga iba pang ari-arian ng iba ring mga kontraktor na maaaring sangkot dito sa mga maanumalyang flood control projects. Jiggy. Mon, sabi ni Sara Diskaya kahapon sa Senado, 28 ang luxury cars nila. Bakit 12 lang ang sakop nitong search warrant naman ng Customs? Alam mo, sa katunayan, Jiggy, 40 luxury vehicles ang pakay talaga ng Bureau of Customs. Ang bilang na yan, base raw sa mga naunang panayam ng mga Diskaya sa iba't ibang mga social media platforms. Pero 12 lamang kasi yung nakuha nilang kumpletong detalye, kaya yun muna yung naisama sa search warrant. Ayaw naman daw nilang maghinala nitong Bureau of Customs kung bakit wala yung ibang mga sasakyan dito sa loob ng compound. Nakipag-ugnayan na rin ang Bureau of Customs sa PNP Highway Patrol Group para i-alarma yung 12 sasakyan at di na nga magamit sa lansangan. Nakikiusap nga rin sila sa mga Diskaya na kung kaya, isurrender na lang din daw ang mga naturang sasakyan, lalo kung naniniwala naman silang wala itong paglabag sa batas. Jiggy. At may reaksyon na ba ang pamilya Diskaya sa ginawa ng Customs sa kanilang compound ngayon?
Nagulat daw, Jiggy, yung mga diskaya sa pagsisilbi ng search warrant sa kanilang compound kaninang umaga. Ayon sa tagapagsalita ng pamilya na si Attorney Cornelio Samaniego III, wala raw silang tinatago. Actually, ipapasa raw nila yung ng mag-asawang diskaya ang lahat daw ng mga dokumentong magpapatunay na dumaan sa tamang proseso ang pagbili nila ng mga luxury vehicles na subject ng search warrant. Dagdag pa nga ng kanilang kampo, mga anak at ibang mga kaanak din nila ang gumagamit ng luxury cars na hindi naabutan ng customs dito sa loob ng compound ng St. Gerard Construction. Pakinggan natin ang pahayag ng tagapagsalita ng pamilya Diskaya. Nananawagan lang ho ako kay ating mabuting good commissioner ng Bureau of Customs na si Sir Ariel Nepomuceno na bigyan naman kami ng oras na hindi kaagad bukas kasi siyempre po nagulat po yung mag-asawa, biglaan, kahit naman po normal naman po kahit hindi ho namin yan tinatago kasi binili ho yan ng mga spouses Diskaya sa legal na proseso po. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Pasig City. Bubuwagin ni bagong DPWH Secretary Vince Dizon ng Anti-Corruption Task Force ng ahensya. Binuo ito ng pinalitan niyang kalihim na si Manuel Bonoan. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, bakit humantong sa gantong desisyon si Secretary Dizon? Jiggy, malinaw ang paliwanag ni Secretary Vince Dizon nang matanong natin siya kanina kung bakit na desisyonan na i-abolish na lamang itong Anti-Graft Task Force na binuo ni dating Secretary Manuel Bonoan para imbestigahan yung hanay ng DPWH. Ang sabi dyan ni Secretary Vince Dizon, tingin niya hindi naman nararapat na yung mismong DPWH ang mag-iimbestiga doon sa kanyang hanay. Pero nauunawaan daw niya dahil ito naman daw task force na ito ay binuo ng dating kalihim nung panahon na wala pang binibigay na anunsyo si Pangulong Bongbong Marcos tungkol doon sa pag-establish ng Independent Commission. Pero ngayon daw, na mismong si Pangulong Marcos na yung nagsabi na bubuo sila ng Independent Commission, mas maigi daw na respetuhin na lamang ito at hayaan na lamang yung Independent Commission na mag-imbestiga tungkol dito sa sinasabing anomalya sa mga flood control projects. Ang sabi ni Secretary Dizon, lahat daw ng mga impormasyon na nakalap ng task force na ito na kanyang bubuwagin ay dadalhin na lamang daw o ibibigay sa Independent Commission para makatulong sa investigasyon. Yung tungkol naman sa mga lumulutang na balita na baka raw makasama si Baguio City Mayor Benjamin Magalong dito nga sa itinatayong Independent Commission. Sabi dyan ni Secretary Vince Dizon, welcome yan sa kanya kung totoong araw yan. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Vince Dizon. With all due respect po sa mga officials nagbuo ng task force, hindi po ako naniniwala na organisasyon dapat imbestigahan ang sarili niya. Hindi po ata tama yun. Ibigay po natin sa Independent Commission ang responsibilidad at authority to investigate. At Maricel, itong sa Independent Commission, si Mayor Benjamin Magalong, confirmed na magiging bahagi ng Independent Commission na ito? Albo, Jiggy, yan nga yung kinukumpirma na namin kanina kay Pangulong Bongbong Marcos. So tinanong namin siya kung totoo bang kasama si Mayor Magalong dito sa Independent Commission. Pero hindi ito kinumpirma, pero hindi rin itinanggi ni Pangulong Bongbong Marcos nang ma-ambush interview namin siya sa Zambales kaninang umaga. Basta ang sinabi lang sa atin ni Pangulong Marcos, inilalatag na nila yung executive order sa pagbuo ng istruktura nitong Independent Commission, kaya antabayanan na lamang daw natin. Narito yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. I don't want to talk about it until buo na. Hindi pa namin nakukuha yung plano. But we'll talk about it. Malapit na yan. Very, very soon. Pero Jiggy, ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos, napaka-importante nitong Independent Commission, lalo na kahapon nabanggit nga niya na as early as now may naririnig na naman siya na parang nagsingit na naman doon sa 2026 proposed budget. Hindi na yan idinitalye ni Pangulong Bongbong Marcos kung anong ibig niyang sabihin sa singit sa 2026 proposed budget. Pero kahapon sa programang Sa Totoo Lang sa 1PH, nakausap natin si Senador Erwin Tulfo at kinumpirma nga niya na may naririnig din daw siya na ganyang impormasyon. Base nga raw dun sa initial data na natanggap niya
mukhang meron talagang nagtangkaraw na kumausap sa DBM habang inilalatag pa yung National Expenditure Program o yung NEP at dun daw sinubukan na magsingit para daw sa area ng Kalinga at ng Apayao. At ito nga daw, pondo pa rin sa flood control project kahit na ito ang mainit ngayon. Pakinggan natin ang sinabi ni Senador Erwin Tulfo. Habang ginagawa siya sa DBM na insert na siya, sino kaya yung bumulong? Magagaling yan dyan sa Congress. Yun ang dapat silipin na ngayon siguro ng executive ng DBM kasi nung paggawa ng NEP, doon what we heard, the rumors na may bumulong na idagdag mo ito dito. Ikabit mo ito sa flood control na naman. And I believe that parang dyan yata yan sa Kalinga and then sa Apayao. Kasi nasa billions din to the tune of yung isa yata 2-something billion, isa 1-something billion. Jiggy, pero linawin lang natin na nauna nang sinabi ng ilang mga akusasyon laban sa kanila at ongoing din naman ang investigasyon. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, ilang kongresista nagkainitan sa pagdinig kaugnay sa flood control projects. At later, Representative Richard Gomez nagsorry sa media. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Nagkainitan ng ilang kongresista sa pagdinig ng Kamara sa maanumalya man ng flood control projects. Ilang beses pang nasuspindi ang pagdinig. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong pinagtalunan ng mga congressman? Yes, Jiggy, nauwi nga kasi yan sa bangayan ng mga kongresista. At isa nga doon sa mga pinagtalunan ay yung motion ni Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice na imbitahan nga sa pagdinig itong Infracom, itong mga dating chairman ng House Committee on Appropriations at ng Senate Committee on Finance na sina ako, Bicol Party List Representative Zaldico at si dating Senator Grace po na sila umanong mga in charge nga doon sa Bicameral Conference Committee kung saan umano may nangyayaring budget insertions, particular na nga para doon sa 2025 budget. Kaya lumobo sa 1 trillion pesos itong budget ng DPWH sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Itong motion ni Erice agad pinalagan ng ilang kongresista o miyembro ng mayorya. Pakinggan natin ito. I am objecting on the motion. Mr. Chairman, you want to I would like to know the reason why, because I would like to find out if we were going to invite them here, are they resource speakers or they are members of the House of Representatives? Are we going to ask them questions? Are they going to answer it? We'd like to find out. Sabi nyo kanina, kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. Under the name of Congressman Zaldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. Can you show this para lang sabihin hindi ako Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct ko lang. Yeah, I have the floor. No, Mr. Chair. I have the floor. Yeah. Jiggy, sa huli ay dinefer o ipinagpaliban muna nga ni Erice itong kanyang motion na imbitahan sina Grace po at si Zaldico. Titingnan lang daw muna ni Erice kung nagamit ba sa ghost projects itong ang mga isiningit umanong pondo. Jiggy. At Marian, isa sa mga pinunto din sa pagdinig yung usapin ng mga conflict of interest ng ilang kongresista. Pakidetalye nga ito.
Yes, Jiggy, sa pag-uumpisa nga ng pagdinig, nagmosyon si Akbayan Party List Representative Shell Jokno na dapat sabihin ng mga kongresista nito, lahat ng miyembro ng komite, kung may conflict of interest ba sila sa investigasyon. Ibig sabihin kung meron ba silang negosyo o kung meron silang mga kaanak na may proyekto sa gobyerno. Bagay na sinigundahan nga ni ML Party List Representative Leila De Lima. At sa huli na pagdesisyonan na bibigyan ng 5 araw itong lahat ng miyembro na magsumite nga ng written disclosure kung meron ba silang conflict of interest sa pagdinig. Sige. At may sumalang din daw na opisyal ng DPWH sa hearing na iyan. Yes, Jiggy, present nga rin sa pagdinig dito ngayong araw si dating Bulacan 1st District Engineer na si Henry Alcantara na idinadawit dito sa mga maanumalyang flood control projects sa Bulacan. Inamin ni Alcantara na siya po mismo yung nagpropose o nagpanukala nitong mga questionableng mga proyekto na pinunanga ni Pangulong Bongbong Marcos sa Bulacan. Wala raw kinalaman ang sino mang politiko. Pakinggan natin ito. Kayo po ba nag-propose ng mga projects na ito para maisali doon sa NEP ng district office nyo? Yes, Sir Honor. So, walang politiko na involved dito. Kayo po ang nag-propose na ito. Yes, Your Honor. And therefore, you're responsible sa lahat po na hindi mangyayari o mangyayari na masama. Kayo po, di ba? Kasi kayo ang boss eh. Yes, Your Honor. Jiggy, pinasapina naman ng komite itong ang 5 dun sa 16 na contractors na hindi sumipot sa pagdinig. Kabilang na nga riyan yung Alpha and Omega, St. Timothy Construction Corporation, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Wawaw Builders at Sims Construction Trading. Balik sa Jiggy. At abangan namin, Marian, yung 13 billion, yung detalye noon, yung insertion nung nakarang budget. Yan po ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Nagsorry sa mga miyembro ng media si late Representative Richard Gomez matapos ang kanyang Facebook post laban sa kanila. To the members of the press who took offense in my social media post, I sincerely apologize. Sensitive information has been removed. I understand that the media endeavored to get my side of the story. I acknowledge your efforts. I'm sorry and I could have handled it better. Nag-ugat yan sa payag ni Gomez na tila may nagkukumpas daw sa mga miyembro ng media para puntiryahin siya sa issue ng manumalyaman ng flood control projects. Binalandra pa ni Gomez sa kanyang post ang contact information ng mga miyembro ng media na humingi ng panayam sa kanya. Inalmahan niya ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP dahil inilalagay raw nito sa alanganin ang mga miyembro ng media. Susunod, Senator Amy Marcos, bakit kaya gustong harangin ang posibleng pagtatalaga kay DOJ Secretary Boying Remulla bilang ombudsman? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Desidido si Senator Amy Marcos na harangin ang posibleng pagtatalaga kay DOJ Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Git ng senadora, bahagi ito ng plano para ipakulong umano si Vice President Sara Duterte. Nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, ano ang konteksto ng iringan ni na Senator Amy at Secretary Boying? Jiggy, natapos na yung public panel interview ng Judicial Bar and Council para sa susunod na ombudsman. Isa sa mga aplikanteng sumalang kanina, si Justice Secretary Boying Remulla. Sa kanyang pagsalang sa JBC panel, ibinahagi ni Remulla na wala talaga sa kanyang plano na mag-apply bilang susunod na ombudsman, pero nakita raw niya ang lumalalang katiwalian at gusto niyang tumulong sa pagsugpo nito.
Sa panayam naman sa media, sinabi ni Remulla na maghahain siya ng motion para agad na maresolba ang reklamong inihain laban sa kanya sa Office of the Ombudsman. Ito yung reklamong isinampa ni Senador Amy Marcos kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bago siya dalhin sa International Criminal Court detention sa The Hague. Gate ni Remulla, ginawa niya lang ang kanyang trabaho. And I think that we were able to peacefully bring him abroad to face the charges against him without hurting anybody physically. I think that's the most important thing. It's the most peaceful way of doing what had to be done. Samantala, sa isang press conference, sinabi ni Senator Marcos na tututulan niya ang plano umanong pagtatalaga kay Remulla bilang susunod na ombudsman. Paniwala ng senadora, political move umano ito para mapakulong si Vice President Sara Duterte at mga kaalyado ng pamilya Duterte. Hindi raw kasi nagtagumpay ang isinusulong na People's Initiative at impeachment laban sa bise. Dagdag pa ni Senator Marcos, pinipressure na rin umano si Acting Ombudsman Dante Vargas na ibasura ang reklamong inihain niya laban kay Remulla. Ang mensahe ko naman kay bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. Sinisika pa naming kunin ang panig ni Vargas sa pahayag na yan ng senadora. Higi tumanggi na si Secretary Remulla na magkomento sa mga pahayag na yan ni Senador Amy Marcos, pero iginiit niya kanina sa JBC panel na kung siya ay maitatalaga bilang susunod na ombudsman, hindi siya papayag na maggamit ang opisina sa away politika. Bukod kay Remulla, 16 na kandidato na ang na-interview ng JBC panel simula noong August 28. 4 na boto mula sa 6 na miyembro ng JPC panel ang kanilang kailangan na makuha para mapasama sa shortlist. Jiggy? Yan ang ulat ni Camille Samonte mula sa Maynila. Mga bumabanderang headlines sa Lamuna, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami dito bukas sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.